Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved retired SPO to Rico Balisi. At tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin sa oras na ito upang tayo po'y samahan at gabayin po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Hesus, kami tao sa puso nagpupuri at nagpapasalamat sa naunang bahagi ng ipumbalal mong gawain, lalubos yung pinagpalat nila yung sanigay sa lahat sa pagkilo sa aming kaligitnaan. Patuloy lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito. At narito po kaming lahat sa pag-aaral ng iyong pumbalan mong salita. Bago po ang lahat, patawarin po kami, sama kami nasumpungan, nagkulang, nagkasala sa iyo. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa naririto, na maunawaan po namin ipumbalan mong kalooban, at ikaw po magbigay sa akin ng kanunuang kaalaman na patungkol sa ipumbalan mong salita na aking ipapangaral. Mahala pa yung gabayin po ako. So, dalangin na ay po minamahal at iginagana na ay po malapastor, amin pong sinasaway. Ang magawa ng kaaway, pag-alinlangan, I command you cast out in the name of the Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago pong lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, pagupuri, pagdalawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children, at patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral niniwan sa atin ng ating beloved na Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, maging sa lahat ang ating mga kasamang kapamanggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Facton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, sa ating puminamahal na mga kapatiran sa iba't ibang bansa po mga minaman na kung saan sila po ay umaantabay sa gawain na ito. Maging sa lahat ang ating po mga webcast viewers, po mga minasang mga kababayan po natin na walang samang umaantabay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ang tema ating tatalakayin sa umagang ito. The righteous shall hold on his way. Ang matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad. Buksan po natin ang ating unang talata dito po sa Job Kapitulo 17 at ang bersikulo po ay 9. Amen. Ito po sinasabi sa aklat ni Job 17:9. Gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kaniyang lakad. At ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pagkabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. Ay sa ating nabasa po mga minamahal, gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad, at ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na nagsisipaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hindi pa po tayo matuwid. Amen. Hindi pa po tayo ganap. Ngunit po mga minama, sa tuwing tayo po ay nananambahan at kapag naramdaman po natin o nadama po natin ang kanya pong napakatamis at banal na presensya, nagigiganap po tayo, nagiging matuwid po tayo sa banal na harapan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, sa paglilingkod ng mga mananampalataya na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, mayroong nananatili, mayroong hindi nananatili. May nagpapatuloy at hindi nagpapatuloy. Kaya mapalad sa ang mga Kristiyano na nananatili, nagpapatuloy, na sumusunod, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sapagat mayroon silang katiyakan, kasiguruhan sa kanilang mga kaligtasan. Amen. Kaya po mga minama, dito sa ating mundong ginagalawan, may kasabihan. Sabi nila, habang may buhay, mayroong pag-asa. Kung mayroong mga mananampalataya na sila po yung nalihis, nawalay sa paglilingkod, hindi pa huli ang lahat para hindi sila manumbalik na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. May pagkakataon pa, may panahon pa para sila po yung manumbalik
muli sa paglilingkod para talimahin nilang muli ang banal na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalakad sila sa katwiran at kalooban ng Diyos. Magpapatuloy po sila na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayong lahat ay sama-sama magkamit ng langit at buhay na walang hanggan sa piling po ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, una, ang matuwid ay nagpapatuloy sa kanyang lakad. Tayong lahat ang nagsisipaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kinakailangan tayo po'y magpatuloy hanggang sa oras na ito, hanggang sa panahon na ito, at sa panahon pang darating, hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Amen. Kaya ang paglilingkod po natin sa Diyos po mga minamahal, alam po ninyo, ito po ay tuloy-tuloy. Tayong lahat ng mga mananampalataya, ikaw ay natiling buhay dito sa lupa, patuloy kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagdating sa langit, paglilingkuran pa rin natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya walang katapusan ang paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya habang tayo pinarito sa lupa po mga minamahal, gawin na natin po mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos para pagdating po natin sa langit, hindi na tayo maging ignorante sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya ito sa lupa po mga minama, ito po yung pinaka-training ground po natin. Kapag sanay ka na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon dito sa lupa, marunong ka na magpuri sa mahal na Panginoon. Marunong ka na lagi ka nakikinig kanyang banal na salita. Lagi mo pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Pagdating mo sa langit, po mga sanay kang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya mayroon pang pag-aaral. Sa tuwing tayo pinanambahan, lagi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi pa po natin naabot yung 100% pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit sa pamagitan ng ating pagpapatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hanggang maabot po natin yung pananampalataya na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Kaya mayroong pagpapatuloy na paglilingkod hanggang maabot po natin yung pagkakaisang pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon para tayo makarating sa langit. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang sabi naman na nakasulatan sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Basahin po natin. Dito po sa Deuteronomy, Kabanata 10, ang talata po ay 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. Kaya ito po mga minamahal, ito po yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, hinihingi ng Diyos sa bawat mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Ano po ang ating nabasa? Ito po yung hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Ang sabi, matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Ano ibig sabihin nito? Takot ka na gumawa ng kasalanan. Amen. Takot ka po mga minamahal, hindi ka makadalo sa banal na gawain ng Diyos. Takot ka na hindi po maibigay yung para sa Diyos. Takot ka na hindi mo mapakinggan ang banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung pong ibig sabihin po niyan. Kaya po mga minamahal, sabi po rito, matakot sa Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Kaya lagi po natin tatandaan, kapag daan ng Panginoon ating nilalakaran, makarating po tayo sa piling ng ating dakilang Diyos. Ngunit kapag ibang daan ang nilalakaran sa Kristiyano, mapapariwara sila. Mawawalay po sila sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya lagi po natin tatandaan, lumakad tayo palagi sa daan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano po ang sabi pa? Ibigin po natin siya. Lahat ng tunay na umiibig sa Diyos, magsabing, praise the Lord! Kapag tunay mong iniibig ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi ka na kailangan utusan pa para dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Kapag tunay kang umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung ibibigay mo para sa gawain ng Diyos, nakahanda na palagi. Kapag tagot ka, kapag iniibig mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, susunod ka sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit mahirap na bagay, susunod ka sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Yun po ang tunay na umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Paglilingkuran mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Amen. Hindi po pwedeng 50-50. 50% sa sanglibutan, 50% sa ating pinakamamahal, hindi po pwede. Sapagkat kapag 50-50 ang ating pagsunod
sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, walang kasiguruhan, kasiguruhan na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya lagi po natin napapakinggan, dahil lagi na po tayo po ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, paglingkuran na po natin ng Diyos ng buo. Dahil tayo na po ay sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, sundin na po natin lahat ang banal na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon para sigurado ang langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga minama, sa panahon na ito, o sa darating panahon, kinakailangan po mga minamahal yung paglilingkod po natin sa Diyos po mga minamahal tuloy-tuloy. Huwag ka huminto, lalo na po mga minamahal sa panahon po natin ngayon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mga kaganapan na nangyayari sa ating mundong ginagalawan, yan po ang sinyalis na malapit ang tutunog ang trompeta. Malapit na po mga minamahal, tayo po kunin ng ating pinakamamahal na Panginoon para dalhin po tayo sa ating tunay na tahanan. Everybody shall praise the Lord. Pangalawa po mga minamahal, ang matuwid ay nagpapatuloy sa kanyang lakad na susulat. Unang Hari, Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 61. Dito po sa unang Hari, 8 dito po sa 61. Kahit maging sakdalawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, kung mga minamahal, paano po tayo maging sakdal sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, magsilakad po tayo sa kanyang palatuntunan. Kaya po mga minamahal, sa ating pag-aaral, kapag lumipas na, bumiling ka na ng taon, memorize muna yung mga palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Kahit nakapig ka, alam mo ano po ang ipinag-utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen! Kaya nakakalungkot ang ibang mga Kristiyano, ibang mananampalataya, kung kailan po sila bumilang ng taon, nakakaligtan po nila ang kanila pong gampanin bilang isang Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Amen? Siyempre, ang Diyos po mga minamahal, kung kailan ka tumagal, nakakaligtan mo yung palatuntunan ng mahal na Panginoon Jesus, siyempre ang Diyos hindi matutuwa. Siyempre malulungkot siya. Kung kailan ka pinagpala ng ating dakilang Diyos, pinasagana ka niya, lahat ng bagay binigyan ka po mga minamahal, saka hindi ka na sumusunod sa kalooban, siyempre lungkot ang ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit sa mga tunay at tapat na umiibig sa Diyos, kahit mayroong problema, may mga kinakaharap sila sa buhay, hindi po nila nakakaligtaan yung kanilang gampanin, yung kanilang obligasyon bilang mananampalataya naglilingkod sa ating dakilang Diyos, lalo kang pagpapalain niya. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi po natin napapakinggan, kahit na mayroon silang kinakaharap sa buhay ng mga pagsubok, suliranan sa buhay, kahirapan, karamdaman, ngunit kung mga hindi naging sagabal para hindi sila magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Siyempre, ang puso ng Diyos may hipo para pagpalain Kanya. Kaya mga kapatiran po natin, dati-rati wala silang pahit lupa. Ngayon, pinasagana po sila. Amen. Mayroon na po silang sariling bahit lupa plus paupahan pa. Siyempre, ikaw po mga pinasagana ka, pinagpala ka ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi mo kakalimutan yung obligasyon mo bilang mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minama, tayong lahat ng mga mananampalataya upang tayo maging sakdal sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging ganap sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Huwag po natin hayaan ang ating mga sarili na hindi po natin masunod ang katuwiran at kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen! Kapag tayo po'y maging sakdal sa balang harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayong lahat ng mga mananampalataya, huwag po natin hayaan ang ating mga sarili na madaya po tayo ng kaaway. Kaya bakit mayroong mga mananampalataya kung kailan sila pinasagana ng Diyos, hindi na sila dumadalo? Nag-iba sila ng pananampalataya, tumalikod na sa paglilingkod. Kaya sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, dahil ang ating mga magulang sa Panginoon nagmamalasakit sa ating mga kaligtasan. Ayaw niya ni isa man sa ating maiwan sa rapture. Gusto ng ating mahal na pastor, ang ating mga magulang sa Panginoon, tayong lahat ay tagapagmana ng lakid na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang kaharian, tayo pong lahat ay makakyat doon sa langit. Kaya po mga minama, kung mayroong mga mananampalataya kung kailan sila,
Kung kailan nila nalasap ang mga biya at pagpapala ng ating dakilang Diyos sa buhay, tumalikod sila, nagsarili sila, humiwali sila. Sabi ng ating mahal na pastor, kung mayroong Kristiyanong tatalikod, magpatingin na sila sa dalubhasang manggagamot, baka mayroon na po silang sakit. Tandaan po natin, wala na pong hihigit pa sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Inanggaling na po tayo noong araw sa iba't ibang pananampalataya na kung saan hinarap na po natin ang Diyos noong araw doon, ngunit hindi po natin natagpuan at lumipas po ang panahon. Lumipas po mga minamal ang maraming taon saka tayo napadako sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapatunay na naririto ang tunay na Diyos. Hindi po tayo nagkamali sapagkat kung tayo baguhan pa lamang, hiningi po natin sa ating mamayang Diyos na baguhin po ang ating masamang buhay, masamang ugali. Ngayon, binago tayong lahat ng ating mabayang Diyos. Patunay na totoo ang ating Diyos na sinasampalatayan at pinaglilingkuran. Kaya ang tanging magagawa po natin, magpatuloy po tayo. Hingin po natin sa ating dakilang Diyos ng bawat isa sa ating panghawakan po tayong lahat hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Hanggang tayo kunin ang ating pinakamahal na Panginoon para sama-sama po natin manahin ang kaharian na inihanda ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pangatlo, ang matuwid ay nagpapatuloy sa kanyang paglakad dahil ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. Hebreo Kapitulo 6 at ang bersikulo po ay 10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi sa mga Hebreo, Kabanatang 6, 10-11. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. 11. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, pansin po tayo ng mga banyaga. Dahil nagtataka ang mga dayuhan sa mga Kristiyanong na pabilang sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung bakit nararanasan ng mga mananampalataya, mga pagsubok sa buhay, suliranin sa buhay, mga problema, mga kahirapan, mga karamdaman, ngunit hindi alintana, sila po ay humihinto na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ano ang mayroon? Sabi nila, dito kumikilos ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay baguhan na mayroong taglay na karamdaman, kapag ikaw ay napabilang sa gawain nito, tao sa puso mo siyang tinanggap, paglilingkuran mo siya ng buo, hindi mo na mamalayan ang karamdaman na nasa iyo, pinagaling na pala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ikaw ay baguhan na, sa kahirapan ka, ngunit napabilang ka sa gawain nito, tao sa puso mo siyang tinanggap at paglilingkuran mo siya, unti-unti kang haangguin sa kahirapan, pagpapalain ka niya. Amen. Ano pa po mga minamahal, kapag ikaw ay may mabigat na problema at napabilang ka sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nangangako ka na ikaw maglilingkod sa Kanya, susunod ka sa ipong pasapalatuntunan ng Diyos, hindi mo namamalayan yung problema mong napakalaki, nilutas na pala ng ating dakilang Diyos. Kaya yung aking nabanggit, mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, nangyari po ba naganap ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, pinagpala sila ng Diyos, nangyari naganap sapagat totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga patuto kanina, narinig po ninyo, sa kanyang paglilingkod po mga matapat niya, sinunod ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po niya nung araw, siya po ay napabilang doon sa ibang Diyos. Ngunit nakita niya sa kanyang sarili, hindi pinakikinggan ng Diyos ang kanyang dalangin. Isang araw na pabilang siya sa gawain nito, humingi sa Diyos. Sabi niya, mga kasama ko may bahay at lupa sila, mahal na pa yung pagpalain mo, bigyan mo ako ng bahay. Agad-agad ibinigay ng Diyos. Amen! Sino po mga minamahal yung taong magbibigay sa iyo ng bahay?
Wala ngayong maliban lang kapag ikaw ay naglilingkod sa buhay ng Diyos. Bakit? Kontrolado ng Diyos ang kaisipan ng tao, puso ng tao, kayang-kayang hipuin ng Diyos para ikaw pagpalain, bigyan ka ng bahay. Everybody shall praise the Lord! Amen! Kaya po mga mina, walang alinlangan, totoo ang ating Diyos sa sinasampalataya na pinaglilingkuran. Kaya sabi po rito, ang Diyos po mga minama ay hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. Kapag ipinangako niya po mga mina, pagpapalain kanya, sampalatayanan mo yan, patuloy mong paglilingkuran ng ating pinakamahalapan hanggang sa huling hininga ng buhay. Para makapiling mo ang ating pinakamahalapan. Makapiling po natin ang ating pinakamahalapan, Jesus. Amen? Ano po mga minamahal? Ang matuwid ay nagpapatuloy sa kanyang paglakad. Kasunod na talata, Hosea, Kapitulo 6, at ang bersikulo po ay 3. Dito po sa Hosea, Kabanata 6, ang talata po ay 3 at sinasabi, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya kailangan sa bawat mananampalataya nagsisipaglingkod sa Kanya, nagsisipaglingkod sa ating pinakamahal pa Jesus, magpapatuloy po tayo na maglilingkod sa Kanya, magpapatuloy po tayo na tatalimahin, susundin ang Kanyang palatuntunan para makikilala po natin siyang lubusan. At makikilala po natin siya po mga minamag kung ano ang Kanya pong mga pangako sa bawat isa sa atin. Kaya yung iba po mga mina, hindi na nagpatuloy, hindi na natili, hindi na nakilalang lubusan ang ating dearest Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya bakit hindi sila natili ang iba? Dahil hindi nila iningatan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sila po yung nalihis, sila po yung nawalay, sila po mga nadaya ng kaaway. Kaya tayong lahat po mga mina, mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, salamat. Meron po tayong mga magulang sa Panginoon, araw at gabi nakaluhod para tayong lahat ay panghawakan ng Diyos. Amen. Bakit tayo pinagpala ngayon? Dahil mayroon pong nananalangin sa bawat isa sa atin. Amen. Bakit po tayo nanatiling nakatayo na ginagamit, naglilingkod tayo sa mahal pa Jesus? Dahil mayroon pong ginamit ang ating dakilang Diyos araw at gabi nasa tuhod ng pananalangin para tayo po ay panghawakan ng ating pinakamahal pa Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamapalad po tayong lahat. Sapagat hindi po natin sukat akalain na tayo po ay mapabilang sa tunay na banal na gawain ng Diyos na nilalakapan ng prueba at ebidensya na sa ating paglilingkod, pagsasagawa sa kanyang banal na kalooban, kung mga unti-unti po natin nakikilala lubusan ang ating pinakamahal na Panginoon. So siya po ang mapagmahal na Diyos. Everybody shall praise the Lord. Mapagmahal na Diyos, sapagat minsan sa buhay ng mananampalataya, nagkukulang, nagkakamali po sila. Ngunit kapag sila pinanunumbalik, nagpapakumbaba, narin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Minamahal pa rin po tayo. Narang ating pinakamahal na Panginoon, handa po siyang magpatawad sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lamang na tayo pimanatili na maglingkod sa Kanya. Kasunod na talata, huling talata na po ito. Ang matuwid ay nagpapatuloy sa kanyang paglakad. Ang Diyos na ating nakilala sa gawain na ito, siya po yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad, nananatili magpakailan-kailan pa man. Huling talata, Kawikaan Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 13, talon sa 20 and 21. Dito po sa Kawikaan 4, dito po sa 13, talon sa 20 hanggang 21. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Dito po sa 20. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mahiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa ikabuturan ng iyong puso. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa ating pong nabasang talata po mga minama sa 13, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Sapagkat kapag ang turo na itinuro ng ating mga magulang sa Panginoon, sa banal na gawain nito, kapag ating pong hinawakan pong mahigpit, makapagpapatuloy po tayo na maglingkod sa Kanya.
Sabi po rito, huwag po natin bitawan. Ibig sabihin po mga minama, sampalatayanan mo, panghawakan mo ang banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na kung ikaw ay nasa panahon na mayroong kang taglay na karamdaman, panghawakan mo ang salita ng Diyos, na ang Diyos ay nagpapagaling. Kung sa panahon na ito, mayroong kang problema, mabigat na problema, panghawakan mo ang salita ng Diyos na ipinangaral ng ating mga magulang sa Panginoon. Siya po yung Diyos na naglulutas sa ating mga problema. Ano man po mga minama ang kinakahirap po natin sa buhay ngayon, sa panahon po natin ngayon, sapagkat nakakaranas po tayo ng kaunting problema. Dito lang sa lupa yan, ngunit tandaan po natin, salamat, mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran na hindi nagpababaya sa bawat isa sa ating. Panghawakan po natin yan. Amen? Kaya sabi po rito, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Kaya po mga minamahal, salamat sa Diyos. Di man tayo karapat-dapat, kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Dinala po tayo sa Kanya pong tunay na banal na gawain. Dinala po tayo po mga minamahal sa Kanyang tunay na banal na gawain na tayong lahat po mga mina para lubos po tayo makapaglingkod sa Kanya. Pagkatapos po tayo makapaglingkod sa Kanya, tayo po'y magmamana ng Kanyang mga pangako, langit at buhay na walang hanggan. Sa talatang 20, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Ibig sabihin po mga minamahal, lagi po natin pinapakinggan palagi ang banal na salita ng Diyos na laging nagpapaalala sa atin. Amen. Laging nagtutuwid sa atin. Laging nagko-comfort sa atin po mga mga salita ng Diyos na atin napapakinggan. Kaya kung minsan po mga minamahal, nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, parang tumatama sa ating sarili, pasalamatan po natin ang ating dearest Jesus. Huwag po tayo magreklamo dahil ang salita ng Diyos ay katulad po ng tabak na magkabilaang talas. Everybody shall praise the Lord. Kapag tinamaan ka, kinukomfort ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, magpakumbaba ka. Salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon, tinutuwid mo ako. Salamat sa iyong banal mong salita, akin napakinggan. Pinapalakas mo ako, mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sapagkat ang mga naunang mananampalataya sa buhay ng mga Israelita, imbis na sila po'y magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sapagkat mayroong ginamit ng ating dakilang Diyos, si Prophet Moises na nangaral sa kanila, nagturo sa kanila, kumalinga sa kanila, imbis na sila po'y magpasalamat, nagreklamo sila. Kaya karamihan sa kanila hindi nakarating sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila. Everybody shall praise the Lord. Ganon din po ang mangyayari sa ating panahon. Amen. Kung magrireklamo ka, hindi ka mapasalamat ng Kristiyano, pagtunog ng trumpeta, maiwan ka sa rapture. Gusto ba natin yun? Siyempre, ayaw po natin maiwan sa rapture. Kaya ang gagawin po natin, laging salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. Sa buhay po na ay mga manggagawa, mula nung ako'y nagpagamit po mga minamahal, 1996, nasa pastoral house na po ako. Una pa lang, nagtitiis kami. Nagtitiis ako. Siyempre, nung panahon ng araw po mga mina, talagang gusto mo magkaroon ng blessing, wala. Siyempre, ang gagawin mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Mananatili ka dahil binigyan mo ng pagpapahalaga ang pagtawag ng Diyos sa buhay mo. Kung noon nagtitiis kami, hanggang ngayon mayroong pagtitiis pa rin dahil ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa dulo, sa wakas, sila lamang ang maligtas. Kaya ang pagtitiis po mga minama, kasama talaga sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil sabi ng Biblia, 24:13 ng Mateo, ang magtiis hanggang sa katapusan, hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, sila lamang ang makakarating sa piling po ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shall praise the Lord. 21, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Kinakailangan ingatan po natin po mga minamahal sa kaibuturan ng ating puso para makapagpatuloy po tayo na maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga naunang mananampalataya, nakita po natin sa kanila pong pagkapatuloy, sa lahat na nagpatuloy ng mga naunang mananampalataya, sila lamang po ang nagkamit ng kaligtasan at buhay na walang ganun din po sa panahon po natin ngayon. Kaya hindi po natin alam po mga minamahal kung kailan paririto ang ating dakilang Diyos, ngunit ang sabi ng Biblia, anytime magrarapture. Sa panahon po natin ngayon, hindi panahon ng pag-ipon. Kung may maipon ka, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Everybody shall praise the Lord. Panahon ng paghahanda. Sapagat anytime tuturong ang trumpeta, ang mga nakahandang mga Kristiyano, sila po ay sasaalapap
at sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Kaya kinumport ng mga ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa lugar ng Galacia, 6:9. Sapagat maaring nakita ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, parang naghihimagod sila, parang nagsasawa na po sila na maglingkod. Kaya sabi ng Galacia 6:9, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagat sa dagdang panahon kayong magsisipag-ani. Kung hindi kayo maghihimagod, sabi ng Apostol Pablo, ganun din po tayo po mga minamahal. Kaya sa talatang iyan po mga minam, aanihin ng mga Kristiyano, naglilingkod, sumusunod, nagpapatuloy, na naglilingkod sa Kanya, aani sila hindi lang sa mga material na bagay, kundi kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganon din po tayo. Kaya habang tayo po ay may pagkakataon na makapaglingkod, habang tayo po ay may pagkakataon gumawa sa banal na gawain sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, gagawin po natin yan para sa kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sapagat tayo rin po ang makikinabang yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya patuloy po tayo maglingkod, magpatuloy na susunod sa katwiran at kalooban ng Diyos para tayong lahat ay tagapagmana ng kanyang mga pangako, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating mabait na Diyos sa pamagitan ng awitin nito, Panginoon, kay buti mo. Wala na ibang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Papurihan po natin ang ating mabait na Diyos sa pamagitan ng awitin nito. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Hallelujah. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusa'y tiniis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, sa tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga nakilang mga minamahal, habang pumapaibabaw ang awitin ito, handog pasasalamat, duwalhati, pagpaparangal, pagdadakila para sa ating pinakamamahal na Mayroon. Pasalamatan po natin siya, duwalhatiin po natin siya. Hallelujah, hallelujah. Nakawala ang Diyos sa ating po nakilala sa gawain na ito. Marahil tayo po'y napariwara na. Ngunit salamat sa Diyos, salamat sa pagmamahal ng ating pinakamahal na Mayroon, na ating pong nakamtan. Ngayon sa oras na ito, mapayapang buhay ang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay sa bawat isa sa atin. Luwalhati, papuri, pasasalamat ay para lang sa Kanya. Purihin kami, pinakamahal na Panginoon. Salamat o Diyos, pinagpala mo kami. Salamat o Diyos, kinahabagan mo kami. Salamat o Diyos sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Sa landas ng tatahakin ko, Lord, nawa ko'y samahan mo.
buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kaibutin mo. Hallelujah! Panginoon, sadyang kaibutin ng iyong puso. Mabay ng Diyos, mabuti ang Diyos. Karaman dapat lamang na luwalhati at papurihan, dakilan ang kaya manilangan ba na pangalan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tanging sa'yo, Panginoon, kaibuti mo, Panginoon, kaibuti mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Papuri pa sa salamat ay para lamang sa iyo, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen, mga minamahal. Bago po tayo dumako sa pagkakaisang panalangin para sa kapakanan ng baguhan po natin, ngayon lamang po nakadalo, pinagpala po kayo ng ating mabait na Diyos sapagkat nasumpungan po ninyo ang tunay na banal na gawain ng Diyos. Sa gawain na ito, mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Amen. Kaya para kayo po ay mapabilang sa kanyang pong tunay na mga anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, may apat na reglamento ng kaligtasan. Ang tatlo, isasagawa po ninyo. Yung pang-apat, Diyos na po ang magsasagawa niyan. Number 1, pananampalataya. Sa paglapit po niya sa unahan, isa po yung pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Roma 10:17, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo. Kaya mula kanina, napakinggan po niyo yung salita ng Diyos, nagkaroon kayo ng pananampalataya mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Pananampalataya na walang ibang dapat sambahin, paglingkuran ng tao, kundi ang Diyos lamang sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Number 2, pagsisisi. Bakit kailangan tayong magsisi? Sapagkat nasulat, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nakakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Makadiyos na pagsisisi. Matapos mong tanggapin ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo na, lalayuin mo na ang paggawa ng kasalanan sapagkat nasulat, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat, Diyos na po magsasagawa niyan, bautismo sa Espiritu Santo. Nasulat Roma 8:9, ang sinumang walang Espiritu ng Diyos, ang sinumang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubayan na banal na Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Matapos kayong mabautismuhan, pagkatapos ang ating banal na gawain, patuloy po kayong dumalo ng dumalo. Sapagkat sa inyong pong patuloy na pagdalo, makamtan po ninyo yung bautismo sa Espiritu Santo. Kapag naisagawa na po niyan, kayo po'y tagapagmana ng langit at pangako ng Diyos. Sa mga baguhan na naririto, itaas po niyo po yung dalawang kamay. Susunod po kayo sa akin pong sasambitlain ng panalangin at pagtanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin po ninyo, O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, at humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sampu ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Amen. Ipanalangin po natin na ating maging kapatid sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maging sa lahat ng ating mga kababayan na umaantabay sa gawain nito sa pagtanggap po nila sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
sila po ay pagpapalain. Ipanalangin po natin sila. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon Jesus, sa una't dalangin po malapastor, narito po ang mga tumanggap sa ipumbalan mong pangalan, kung paano mo kayo pinagpalaganan din po sa kanila. Tulungan mo sila na maglingkod, tulungan mo sila na magbago, gayon mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. So, nadalay mga pastor, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa mga baguhan, huwag po kayo uuwi na hindi kayo mabautismuhan. Kinakailangan magpabautismo kayo sa tubig bago kayo uuwi para kompleto po niyong tanggapin ang masaganang pagpapala mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Maaari na po kayong makabalik sa inyong pong inuupuan at tayong lahat po mga minaman, sama-sama na po tayong manalangin at pagkatapos tayo po makapanalangin, dadako po tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo po may taglay na karamdaman ng ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, sawayin po natin yan, kung mga minamahal, palayasin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat na binigyan mo kami ng mga magulang namin sa iyo. Aming po mahal na pastor, beloved assistant pastor, mahal na Panginoon na walang sawang nananalangin araw at gabi upang ang bawat isa sa amin makapanatili po kami na maglilingkod kami sa iyo. Salamat o Diyos na nagmalasakit sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa aming mga kaligtasan. At narito po kami ngayon, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po kami nagawang pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami o Diyos. Sama-sama po naming pananalangin ang ayong pumala pastor, Willie Stradal, Meda, mahabang buhay at kalangkasan ng patuloy may pagkaloob, sampu ng kanila po mga minamala anak, mga apo nila, mga labons at mga manugang, pagpalain mo po sila sa oras na ito. Alam pong kahilingan ng mga kapatiran po namin sa lugar na ito, maging sa lahat ng kababayan po namin umaantabay sa gawain na ito. Abutin mo na yung mapagpala mo kamay, pagpalain mo kami lahat o Diyos, dagdagan mo ang bilang mananampalatay sa iba't ibang dako na ipumbalan mong gawain. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, gisala sa spiritual na pagpapala. Sa unat dalay po minamahal at iginagala na ipumala pastor. Proclaim in victory in answers our prayer in the name of the Lord Jesus. Lahat mo magsabing Amen. Amen. Sa iyo po makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa aming puminamang na mga kapatiran, magmula ulong at alampakan, TBS, diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa ipong mga minamal mong anak, I command you guys out in the name of the Lord Jesus. Complete healing, be strong, be blessed, abundant blessing. Vices began in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, bilang katuparan, ang ating pong mga kahilingan ay nasa atin na tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 beses. Sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magpapatuloy na. Akin na po ibinibigyan po pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Randy Ikban. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating mga pensos. God bless you po sa ating prayer, sa pinapalang salita natin dakilang Diyos, natin narinig sa umagang to. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Puri po ating mga pensos. Sa tama ni mahal, ay hindi na po ako babati sapagkat ako'y nakabati na kanina. Kaya tuloy-tuloy na po tayo naman sa balagawain nating dakilang Diyos. At tama ni mahal, tayo po'y kukuha po muna ng special offering para po sa gawain natin dakilang Diyos, manimahal, ang special offering ng manimahal, natin kinukuha ito ginagamit natin manimahal sa patuloy na paggawa natin bahay samba sa lugar na ito. Praise the Lord, manimahal, ating pong ihanda ating pagkakaloob pa po sa balgawain, ating pinamapensus, at aking po binimigay ang bubkakato sa ating beloved Kuya Paulo.
De Leon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At kung wala po siya manimahal, amen. Praise the Lord. Manimahal, tayo pinalangin sa ating mga pensos. Ubuti ginawa pa ng mga Diyos, makapinin sa lahat sa pangalang mo, pinamahal pensos. Mga Pinoon, sa pangalang panalangin, na aming minamahal, ginagalang Hilista, Willis Adalmeda, mahal pensos. Narito po, mga Pinoon, yung mga minamahal na anak na patuloy na nagbibigay, walang sawa nagtatapat, para sa ibalagawain, pagpalain mo sila mga Pinoon mula material, financial, physical. Higit sa lahat, sa pagpapaling spiritual na nagmula sa iyo, Diyos, ibalik mo makilibong beses ang bawat pagkakalob nila sa ibalagawain, mga Pinoon. Ito pa kami sa panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay nalalaho. May hawig, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. May gawa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Praise the Lord, praise the Lord. Puri po ating pinamahal pensos. God bless you po, manimahal sa iyong pinagkaloob para po sa balgawain at dakilang Diyos. At manimahal, tayo pinarako na po sa ating announcement. Sa darating na linggo, manimahal, ay patuloy po ating balgawain sa lugar na ito. Tayo po magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 2, alas 3 ng hapon. At sa darating na Wednesday, manimahal, ay tuloy-tuloy pa rin po manimahal ating balgawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ganon din manimahal sa araw ng Friday, overnight prayer po natin manimahal, ay patuloy pa rin po manimahal ang pagsasagawa ng ating balgawain sa dakong ito manimahal. Tayo magsisimula po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At manimahal, huwag po nating kalimutan panoorin ating TV program. Mamaya po manimahal, ito po magsisimula ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi, araw po ng Sabado. Praise the Lord. At meron ng lehans, counseling right after po, nating pananambahan. At manimahal sa ating pag-uwi, tayo mag-iingat at tipong hintayin manimahal ang senyas nating mga marasyal
bago po tayo tumawid dyan sa may highway sapagkat pag ganitong oras manimahal ay mabibilis po ang mga sasakyan dyan. Kaya inulit ko manimahal, bago tayo tumawid sa highway manimahal ay ating pong hintayin ang senyas ng marshal manimahal upang tayo tulungan at tumawid sa highway manimahal. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos at manimahal. Kung wala pong ibang idaragdag announcement, tayo sama-sama lang tumayo at magpasalamat sa ating pinamahal Jesus na sa umagang ito may mahal, tayo lubos sa pinagpala nating dakilang Diyos. At manimahal, narito po ating beloved prayer warrior, ating beloved Kuya Ronaldo Loma para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Randy Ikban. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Opo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, dakilat banal na kasastasang Diyos. Maraming salamat, malapay na kilang Diyos, sa iyong banal na salita, mala Panginoon, na amin napakinggan sa gabing ito, sa madaling araw nito, mala Panginoon. Maraming salamat, malapay pinagpala mo kami sa iyong banal na salita, malapay na pagkain ng aming kaluluwa nagugutom, mala Panginoon. Maraming salamat, binusog mo kami, malapay na kilang Diyos. Ganun po, mala Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya, mala Panginoon, ibinuhos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, malapay na kalakasan ng aming paglilingkod sa iyo, malapay na kilang Diyos. Mahal Panginoon, maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga awiti makalangit, joyful song, solemn song na inawit ng inyong mga choir, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, kilang Diyos, sa mga tugtuging makalangit, mahal Panginoon, sa patutuo, sa pagbibigay, mahal Panginoon, kilang Diyos. Maraming salamat, mahal Panginoon, hallelujah. Nawa po, mahal Panginoon, kilang Diyos, special naming idinadalangin namin ginagalang Noble Evangelist Wells Almeida, bayong kalakasan, mabang buhay ipagkaloob upang kami mapangunahan magabayan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na salita, malapay na kilang Diyos. Paano mo kami dinako rito ligtas, payapa, taglay ang kalakasan, physical, spiritual pagpapala nagbumula sa iyo, mahal Panginoon. Ganon din po, malapay na kilang Diyos, sa aming kanya-kanyang pag-uwi, sa aming mga tahanan, mahal Panginoon. Baon namin ang mga pagpapala nagbumula sa iyo, mahal Panginoon. Higit sa lahat, malapay sa spiritual na pagpapala. Pag-ingatan, pagpalain mo kami. Ito ang aming samudalangin sa dalangin ng aming ginagalang Noble Evangelist Wells Almeida. Higit sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you, mahal. We love you in the Lord, but our Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Mahal tayo magkamayan. Yes, sir.